Perfect. Hello everyone. Magandang gabi and welcome to another episode of Gabi. Nakalimutan yung title. Gabi ng Bali. Andito na ulit ang inyong host. Mas malakas pa ang signal kaysa sa wifi ng inyong kapitbahay. Dito na naman si V Live. Ayan, at ako naman ang inyong isa pang host ng pinakamasarap. Charing. Si Madam Zane in your area. Ayan na nagiiwan ng kataga na every problem has a solution. If you can't find the solution to your problem, maybe it's not yours. Diba? Perfect. Sabog ka doon ha. So Madam Zane, no, kahapon wala Mm, tayong pa-podcast, no? So tonight lang tayo ulit may podcast, linggo. Sinasakto yan. talaga namin parang ipasok na kayo bukas, hindi kayo magtagal, matulog na kayo. Yung gano'n, Diba? ganun yung mga effect. Diba? Diba? Oo, perfect, no? So, Mm, grabe, last time, if I'm not mistaken, ang daming nag-share sa podcast natin. And tonight, gusto ko ulit yan. maramdaman yung story of everyone and marinig, no? Hindi lang maramdaman, marinig, no? The story of everyone. So for tonight, no, Madam Zane, eto na nga ang ating topic for tonight. No? Madam Zane, ano nga ba yung topic natin for tonight? Ito ang topic natin for tonight. Think of your personality before and your personality now slash new personality. Ayan. If Ito, it gusto ko change, yung mga flash mo, Madam Zane, eh. Parang slush. naka-flash. Diba? Oo, Slush. parang flash. Totoo. Damo yan. Alam mo Diba? yun, di ba? So, ito pa ang Okay, so, ito pa ang twister. mm If it changed, how did you change it? Or if not, how did you keep that personality? Diba? so ano, no, to make it more simple. So Mm. we all have that old self, no? Yung talagang tayo dati. Yan, yung mga nag-reminisce dyan, yung mga gusto pa mag-reminisce. The version of us, no, na minsan, pag iniisip mo, cringe, minsan super proud, no? Kasi may mga nakukuha tayo before na talagang super proud moment. But definitely, yun yung personality natin or yun yung ano natin talaga, original self na talagang napunta sa atin dito. Yung feeling na minsan kapag nag-look back ka, parang sasabihin mo sa sarili mo, grabe, nag-iba na ako sa dati. No? Yung parang ibang-iba na ako. But at the same time, minsan may mga nagsasabi din na, buti nag-grow na ako from before. No? So Before. to set the context of this conversation for today, we are going to talk about the bridge no between those two versions of yourself no of how your old self no shape you and how your new self deserves to be celebrated or vice versa. So we are Yeah. going to talk about that no kung ano ba yung mga na-miss mo sa mga personality mo before na until now. Kasi ano ba yung mga nag-push sa'yo to change no that particular personality. And dahil siya ang nag-isip ng topic na to, papaunahin natin Wait. siyang mag-share, di ba? Nakaka-fake. Madam, save the best for last ako. Ikaw na muna. No, Ayan. madam. Uunahin talaga kita for tonight's video. Hoy, hindi. Kasi host ang una before sila. Hoy, madam, Di ba? nung nakaraan ako na yung una. Ikaw naman, di ba? Sige, ako na lang Di muna. ba? Kasi, okay, Alam sige. mo To yan. start, no? Sige. So for those of you who don't know me, syempre hindi nyo naman talaga ako kilalan. Sabog. Okay. So ako kasi, growing up, I'm not like this. So I'm very introvert, no? Kasi sa kinalakihan kong household, very patriarchal yung family namin. So, wala masyadong, alam mo yun, parang may pusong mother. Kasi nga, yung kinalakihan ko is parang father side. And yung mother ko is nag-pass away na talaga siya right after giving birth, no? Namatay siya kasi may leukemia siya, so pinanganak niya ako. Nategi si mama, pumunta na siya sinundo na siya ni Papa Jesus. Sa lahat ng lalaki, si Papa Jesus ang sinamahan niya. So yun na nga. So sinamahan niya si Papa Jesus. Natay na siya, lumaki ako sa father side. Yung mother side ko is never akong clean name. Kasi nga Sambuanga sila. Tapos parang, ang tingin nila sa akin is, malas kasi nga namatay yung mama ko. Tapos right after, namatay din yung father ko. Parang mga 6 months after. So,
hindi ako nag-grow sa Philippines. Nagpunta pa akong Canada. Siguro for like, basta meron akong citizenship doon. So parang mga 10 years or more. Tapos bumalik ako sa Philippines to study. Nasa high school na ako, siguro mga third year high school. So yung personality ko all throughout that particular timeline is very introvert lang. Kasi nga, the way na tinitreat ako ng mga tao sa bahay is sila talaga yung nasusunod. Alam mo yun, yung mga household na ganun eh. Yung parang makikinig ka lang. And because na iisip mo lagi na pinapaaral lang ako, pinapakain lang ako. So parang the need for you to obey them is very strong. No? Yung talagang kailangan malakas ako. Kailangan malakas ako for them. Kailangan masusunod ko yung mga gusto nila. Kailangan mapiplease ko sila. So introverted ako and at the same time, ano ako, parang people pleaser. No? Ganun talaga yung personality ko. Tapos, di high school na, noon nag-high school ako, siguro by that time is pinatira ako sa ibang house. Pinatira ako sa ibang house. Parang house yon ng father side pa din naman. Pero mother naman ang namumuno sa house na yon. No? Very mother naman ang namumuno sa house na yun. So, by that time, foreign sa akin yung feeling na, ay, may nanay. Alam mo yan, parang gustong-gusto ko siya. At the beginning, parang uhaw na uhaw ako sa pagmamahal ng mother. Pero by that time, foreign siya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi ang nakikita ko namumuno sa house is a girl, no? So I don't know how to act, although I like it, no? So by that time, nahirapan ako ng onte kung paano ako mag-adjust kasi nga yung personality ko nung nandun ako sa bahay namin is introverted lang. So I don't really communicate with people, no? So doon naman sa kanila, sila talaga yung parang, oh, sabihin mo yung gusto mo, sabihin mo yung gusto mong gawin, yung gusto mong lumabas. Yung parang before nilang gawin sa'yo, kailangan mo munang sabihin sa kanila. So by that time, nagkaroon ng bridge yung personality ko na mag-grow into someone na nakikipag-communicate naman. And by that time, nakita ko yung importance of communication sa family. Na parang, okay, kailangan makikipag-communicate ako with everyone. No? Tapos, ano kasi ako, so I have like a heart problem. If you're familiar with hypertrophic cardiomyopathy, no? So I have that. So irregular yung heartbeat ko, so it's not like super normal. So bawal ako makaramdam ng fluctuations of emotion. So bawal siya, bawal talaga yung fluctuations of emotions kasi nakakamatay siya for me nung bata ako. Pero ngayon nakokontrol ko na kasi siya. No? So, nung time na yon the after, kasi parang isang buwan lang ako pinatira doon, mga manang. So isang buwan lang ako pinatira doon, pinabalik ulit ako sa house kasi bumalik na sila sa house after going outside of the country. Tapos, by that time, gano'n na naman yung trato sa akin eh. Pero nagbago yung personality ko na talagang naging ano siya, nakikipag-communicate na ako, nagugulat na sila, nakikipag-usap ako. Tapos kapag kunyari may mga, alam mo, yung mga, sa father side ko kasi, hindi sila nawawalan ng anger issues, no? Talagang may mga problem sila. And sa akin, masakit yun. Na parang every time na gusto ko silang i-approach, galit sila. Yung parang, doon ka nga sa tabi. Di ka namin kailangan. Swerte ka lang kasi pinapaaral ka namin. Lagi ko naririnig yun kapag lasing sila. So, that time, hindi ko siya kinikibot kasi nga bawal ako makaramdam ng emotion, mga madam. So, that emotion is dapat keep ko lang. So, hindi ako, alam mo, yung parang, cry, 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 cry. Dapat tigilan ko yung sarili ko kasi sasakit yung dibdib ko. Hindi ko siya pwedeng i-give in na parang, hindi dahil ayaw kong makita nila akong mahina, pero dahil nga sa karamdaman ko. So, bata pa kasi naman din ako that time. Pero here comes college na. So, right after all of that, di ba para ako sponge, no? Talagang kung ano yung gusto nila, absorb. Masasamang bagay na ginagawa nila sa akin, absorb. So, umuwi ulit ako dun sa sinasabi ko sa inyong mother yung nagpapatakbo ng household. And sabi ko sa tita ko is, dun muna ako magstay, like for my whole college. So, nung nag-college na ako, doon ako tumira sa kanila, natuto talaga ako sa everything. As in, parang na-feel ko na yung emotional quotient nila and their personality is way advanced, no? Parang advanced talaga yung parang mataas masyado emotional quotient nila. Yung gano'n nakakaintindi sila ng mga normal na, yung mga bagay na pang emotions, yung ganyan. So, by that time, I'm happy na surrounded ako by people na naiintindihan yung kibot
ko, yung mga tipong natutulala ka sa mga malalayong lugar, alam nila agad na parang, may gusto kong sabihin sa akin, no, hindi mo sinasabi, yung mga ganong bagay. So by that time, natuwa ako. So, nagbago na naman yung personality ko, naging happy na naman ako, na parang naging open na ako sa mga tao, no? Kasi gano'n yung tinuro nila sa akin. So yun, nung nagka-college ako during college, naging madali sa akin lahat. Parang I'm so happy na that all of my memories is repressed. Alam mo yung repressed? Yung parang kinip mo kasi it's an old memory. Tapos parang you don't want to um, parang alalahanin kasi nga masasakit na bagay siya. So ang ginawa ko is tinago ko siya kasi nga nandito ako sa bahay ng mga masasayang tao. So tinago ko siya. So by that time, I let myself to be free of emotions. Pero hindi naman yung super, yung parang happy lang. And nung college na, is pinauwi nila ako kasi nga, yung tita ko naman, yung nandun sa kabilang house, is pinapauwi nila ako doon, no, sa bahay namin. Tapos, sabi na kapag tapos naman na yan, dito na yan sa amin. So, that's the reality, no? Parang feeling nila is, may maaambag ako sa house, no? Kapag nandun na ako ulit. Kasi, nakapagtapos na ako ng college. So, going back to the house, doon sa mismong original house namin, dun ko na-realize na parang may mali sa akin. Dun ko first na-realize na there's something wrong with my heart na. So, ito din yung time na nakipag-break sa akin yung first boyfriend ko. Alam niyo yan. So, college siya. So, 7-year relationship. Nag-end siya right after college. So, nagsabay-sabay siya. Nagkaroon ako ng family problem. Nagkaroon ako ng relationship problem. So, parang doon, hinahanap ko kung ano yung totoong ako, parang nagkaroon ako ng soul searching. Pero hindi siya totally soul searching eh. Parang mas more of paano ko kaya mahanap yung true happiness for me. Kasi hindi ko pa talaga siya nararamdaman, yung genuine. Kasi last time parang naramdaman ko yung happiness is parang patikim lang. Parang ito, tip of the tikman mo lang. 'Di ba? Bawal yung sobra. Kasi sa heart ko nga din. So by that time, na-feel ko na parang inaano talaga nila ako, inaagrabyado talaga nila ako. Family to pero like, yung ginagawa nila sa akin is bad talaga. Hindi na ako iiyak kasi napagdaanan ko na siya and I'm happy. So by that time, na-feel ko na, okay, yung old self ko noon, nung time na yun is very, what do you call this? Talagang sponge lang siya, hindi siya nagre-react. No? So now, moving forward naman, nung working na ako, papaikiin lang natin. So moving forward, nung nagwo-work na ako, wala na ako sa bahay ngayon kasi nasa condo na din ako. So, moving forward, na nag-work na ako, na since nagkakaroon ako ng mga different people na nakakasalubong, in and out, 'di ba? Parang may mga friends ako na bago. So, nagkaroon ako ng growth sa personality ko na parang, alam mo yun, somehow, nagiging masaya siya ng genuine. And ano na talaga siya, parang open na siya sa lahat ng tao. Kasi before, hindi siya open sa lahat ng tao. And this personality, and this version of me, is very, ano na siya, very protective na of his heart, no? Kasi parang ayoko na masaktan, lalo na ng family. Kasi masakit masaktan ng dahil sa family. Masakit talaga yan. Kaysa sa love life. Mas masakit talaga kapag galing sa family yung hurt na binibigay. So by that time, ngayon, pag tuwing nag-reminisce ako, I'm not like the others na parang, yeah, I miss my old me. Lagi ko kasi narinig yun, yung parang, ay, hala, andyan na naman yung manliligaw ni Madam Zane. So parang yun nga, yung parang pag naririnig mo sa Facebook, namiss ko yung dating ako kasi dating ako sobrang genuine niya. Ako, hindi ko siya na-miss, pero yung dating ako is parang mas more of gusto ko siyang kunin, tapos ipakita sa kanya kung ano yung meron ako ngayon. Kasi yung old me is hindi siya masyadong makaranas ng true happiness na nadadanas ko ngayon. Pero yung old me kasi, ito yung prayer niya. Ito yung prayer niya noon talaga, na parang someday magkakaroon ako ng house and ng mga tao na makikilala na talagang yung happiness and yun yung genuine, yung totoong-totoo is mararamdaman ko kahit sa hangin pa lang. Alam mo yun, yung mga ganong pagkakataon, yung parang malakap mo lang yung hangin, tapos andun yung mga people na parang who makes you feel special or lighter. Alam mo agad na parang magiging magaan lahat. No? Kahit may problem is mapag-uusapan. Kasi ganun yung personality ko, hindi ako nakikipag-away talaga.
Basta more of dinadaan ko talaga siya sa talk, no? Although nakikipag-away din naman ako pero like verbal, not so much kasi nga yung condition ko pa rin sa heart is meron pa rin naman ako. So by that time, no, this time na parang nag-reminisce ako, like kunyari working na ako, sabi ng mga friends ko, namimiss mo ba yung old self mo? Ganyan sila. So ako parang, yes, namimiss ko siya, pero yung miss ko is parang gusto ko siyang dalhin dito sa version na to. Kasi siya yung version na, kasi hindi ko alam kung dumating na to sa buhay niyo ha. Pero ako kasi by that time, nung time talaga na sobrang down na down ako, parang gusto kong i-shut down yung personality ko noon na parang, pahinga ka muna, ilalabas ko muna si ano, parang ganun yung feeling. Yung parang, pahinga muna yung mahinang ikaw. Ilalabas ko muna yung stronger version of you. Na parang kayang-kayang mo move forward. No? So parang ngayon, yung personality ko is happier, no, and happiest. Kasi lahat ng pinagdadasal niya, lahat ng minamanifest niya, lahat ng wino-work hard niya is nangyayari at nangyayari. And nagkakaroon ng way for it to happen. And yung old personality ko, na-miss ko siya kasi gusto ko siyang i-hug na parang you deserve a hug kasi dahil sa mga napagdaanan mo, you deserve din naman to be happy. So parang right now, nakita ko, ngayon na napag-uusapan natin, nakita ko talaga yung gap na parang, yeah, oo nga, nung gano'n na gano'n ako before. Pero never ako nag-self-pity nun ah. Imagine, sobrang, may mga physical abuse sa akin. Yung talagang hindi mo akalaing gano'n. Girl, talagang nung bata ako, akala ko hindi siya mangyayari sa akin kasi yung parang hindi ko kinoconnect yung buhay sa mga drama. Yung tipong nakikita ko lang naman yan sa drama, bakit gagawin sa akin ng pamilya ko yan? Girl, bakit mo naman ako ilalagay sa sako? Di ba? Yung mga ganun. So, nilalagay ako sa sako, kinulong ako sa kulungan ng dog. Buti na lang yung dog namin by that time is, Labrador. So, imagine that. Yung parang, girl, bakit niyo ako nilagay dito sa kulungan ni Kenzo? Kenzo kasi yung name ng dog namin that time. So parang, bakit ginagawa yun ng mga tao? Family ko pa naman sila, no? So ngayon, I'm happy kasi natapos ko na siya. Pero may mga versions of me din naman ako na nami-miss before. Kasi meron akong part doon sa versions of me na talagang nahilig siya sa ano, mahilig siya sa fairy tale. Ngayon kasi hindi na ako mahilig. So parang gusto kong ibalik yung old me na yun. Kasi, you know, yung parang mga taong mahilig sa fairy tale, yung parang sobrang innocent ka pa. Yung innocence mo before, hindi na siya katulad ngayon. Kasi nga dahil sa mga napagdaanan mo. And that version of me before, kahit sinasaktan ako and everything, naniniwala pa rin ako sa fairy tale talaga, sa happy ending. Diyos ko girl, sobrang sobra. No. So I hope you learn something from my story. And I hope na talagang kung nalagay man kayo sa position na yon, just stick to yourself, you know. You don't have to change for them. You just have to be yourself. Pero kung sumusobra talaga sila, yun nga katulad ng mga sinasabi ko sa mga past podcast namin, no, na kapag may mga ginagawa ng mali sa'yo, okay lang sa first, pero wag tayong masasanay, no? Wag mo sasabihin na, okay lang, sanay naman ako na ginagawa niya lagi. Wag niyo sasabihin na, kasi you deserve better. Okay? Yung sa family ko, yung time na yun, wala talaga akong opportunity to go out. Kasi nga, wala akong parents or someone. Pero if you have like a choice to do that, then do it for yourself, you know. Ayun lang guys, thank you so much. Ayan, thank you so much, Rodon Chicano. Grabe, talaga namang tagos to the bone ng iyong mga pinagdaanan. Totoo Grabe, lang. very Imagine, strong. 24 pa lang ako, pero Oo, ganito na. oo, very ano, warm. Warm. At dahil Oh, ito dyan, mainit. tawagin na natin ang ating paboritong Mars na si Camille. Prats. Ay, nandito ba siya? Akala Yeah. ko babatiin niya ako eh. Charis. Ayan. So, ayun. Going back na talaga namang so happy for you, madam, na nakamit mo na talaga yung gusto mo sa Totoo. buhay. Right now, I'm really happy. And I'm still Mm-mm. working hard to be happy, no? Oo. I'm not contented na happy na ako ngayon. I'm still Mm-mm. working hard, no? To be happier. Or Yan. to be my happiest version. Oo. Yes. Kasi hindi lang,
pwede yung dasal ka lang, magiging okay na din 'to lahat. You Mm. also have to work for it, 'no? Kasi minsan si Lord yung magbibigay sa'yo ng path, and then you just have to, like, really work hard for it to happen, you know? Ayan. So ayun 'no, sana hindi lang kay Madam Chicana 'no, sana mabasbasan tayo ni Madam Chicana dito sa maging successful Totoo, sa life, 'di ba? totoo. Ay, yun na nga. So, for our second sharer, Madam Zane, ikaw talaga ang susunod. Wait lang, ito na nga, may sponsor tayo, 'di ba? Kailangan na nating Ay, oo i-shoutout nga ang pala. mga sponsor natin Ipasalamatan na mo natin yung ito. sponsor natin for tonight. Ayan, unahin na natin si Alaska. Wala pa ring tatalo 'pag mahal ka, 'di ba? Ay, pasabog. Kaya pala binigyan niya ako ng isang tasa ng Alaska. Mm. Tasa o lata? Eto pa ang ating Lahat tayo. second sponsored, ang Sino TGA, yan? tagapagpagaling ng may nana sa bilaan. Ah, madam? Ay! Hello? Ah, Hello. 'Di ba? alright. Okay, madam. So, Alright. ready ka na ba mag-share? Wait lang. Deleting. Sige, wala tayong choice, Kasi 'di ba? magtatawag ako ng iba. Hindi, go Oo, na. ikaw muna. Go na 'to. Okay, Mahaba-haba guys, let's 'to, listen ha. naman to the story of Madam Zane. Okay. So ito, my first personality is before kasi is hindi ako pala picture sa lugar, kung nasaan ako or whatever. Parang ever since na nakilala ko nga yung BFF ko, which is makikilala nyo sa mga stories ko if kung kailan man siya masasabi or makikwento. Ayan. So parang na-influence niya ako na maging parang cloud chaser. Ganon. So, next naman, ito talaga yung pinaka. I'm kind of person na may avoidant sa mga lalaki cause what if, 'di ba, homophobic pala siya, 'di ba? Like hindi siya ganun ka ano. So, may ganun akong thoughts lagi sa lalaki na parang gusto ko like parang 'di ba, homophobic ayan. So, I have friends naman na mga lalaki kasi ayun, gusto nila ako kausap talagang hindi mo mafe-feel na homophobic sila gano'n. Parang ano talaga sila, what do you call this? Parang friends talaga, gano'n. Pero carry naman 'pag online, 'di ba? Mga online boy, ganyan, talagang carry naman. Mas madaldal lang ako sa online kaysa sa personal, as in. Pero ayun nga, 'pag personal talaga, sumusumpong talaga siya na parang nagiging biglang introverted person, gano'n. Tas next naman is gano'n din sa crush. So, let's see, ako talaga is, di ko talaga pinapansin yung crush ko, gano'n. Like, hindi ko ipapakita or ipapahalata sa'yo na crush kita. Like, yung gano'n, di ba? So, ito naman, next is I'm kind of introvert before, lalo na, oo, same din kay Madam Chicana. LM days ko, and mahinhin pa ako magsalita, and I have trauma pa before sa teacher ko ng grade 6. Kasi pinapahiya niya ako sa room namin before, like talagang harap-harapan sa marami kong classmate. Na, for example, ang pangit daw ng sulat ko, talagang harap-harapan. Gano'n. For example lang yun, pero marami pa yun, but I forgot the other things. Ito pala. The story is, may field trip kami noon nung grade 6 and medyo naligaw ako ng landas noon. Kasi ano yun, sa Manila Ocean Park. Sa Manila Ocean Park, which is, ayun nga, medyo humiwalay ako ng landas kasi hindi ko narinig kung saan magkikita-kita nun. So, parang nilibot ko. And after nun is, halos lahat ng classmate ko is, tawag dun, inaasar na ako na parang, ayun nga daw, nawala. Ganyan. Nawala yun sa field trip eh, o yun si ganyan. Tapos parang, pati yung teacher ko na yun is, talagang, ano,
Pinagkalat niya talaga like as in para lang ayun. So eto naman, going forward, nung nag-high school ako is nag-shine bright as a diamond talaga ako. Papun Napunta kasi ako sa section namin na madami kaming mga gays. So eto yung mga 7 yata kami or above or ewan. And dun ko talaga na showcase yung sarili ko. Napakita ko talaga yung totoong ako because madami nga kami dun. And as the times goes by, talagang high school life is the best of all time. Next naman, as going forward, nung nag-college ako is parang bumalik ako sa naging introvert ulit, ganon. So, parang pattern siya, kumbaga. Pero si BFF lang talaga nung parang mayaping ako sa kanya. Ito yung, so, for the context, no, ito yung friend ko sa college life ko. Una ko, I mean, yung pinaka-friend ko talaga. So, nag-inuman kami noon before and naglabas kami ng mga thoughts namin sa isa't isa and mostly doon eh, sabi nila ay mahirap daw ako makipag-connect or makipag-communicate sa kanila. Tanging si BFF lang talaga daw yung parang gumagawa ng way para makakonect ako sa kanila. I don't even know bakit naging ganun ulit ako. But I need your judgments, guys. Kasi yung full story of my college life is nandun. So, kaya bahala na kayo mag-judge if bakit. Kasi I really don't have idea bakit ako bumalik sa pagiging introvert. Like, ayun. So, next naman, one of my personality is I also have guts sa tao if may off dito. Yung mga ganon, yung parang may feeling ako sa kanila na may gagawin silang mali. Maybe not now, maybe in the future, ganon. Or sa mga kilala ko, may ganon akong feelings talaga as in. So, for my last personality na aking, wait lang, parang nanginginig naman ako. Parang halata namang tinotraw. Wait lang. So, ayan, before kasi is kumakausap ako ng mga nagtatanong sa akin, lalo na pag matatanda, talagang magalang ako. Ganon. So, before kasi, nung high school, I have trauma kasi. So, to start the story is, naglalakad ako noon papuntang school. Suddenly, may isang manong na lumapit sa akin, mga siguro 40 plus yung age. He asked if ako daw ba yung bumugbog sa pamangkin niya. Then I said na hindi po. He said, naka-green kasi na payong daw yun eh. Eh sakto nun, naka-green ako na payong habang naglalakad nga papuntang school. So while having conversation with him, I suddenly nawawala sa sarili. Like, kung anong pinapagawa niya is sinusunod ko. So, it's kinda, he hypnotized me na pala that time. Sabi niya, isumama na lang daw ako sa kanya para ma-prove na hindi daw ako yun. So, ako, hindi ko talaga alam yung ginagawa ko that time and sumunod na lang. After ilang minutes na paglalakad namin, he said, may picture daw ba ako sa CP ko para ipakita doon. So, I insist na lang kasi di ko talaga alam kung anong ginagawa ko that time. Nung kinuha niya, yung CP ko is pinaupo niya ako sa isang lote at pinayo ko. And sabi, doon na lang daw ako maghintay. Nung nawala na siya sa paningin ko, I came to my senses and I realized na ninakawan niya na pala ako ng CP. And ayun nga, hinipnotize na pala. So, nung nasa sarili na ako is humagulgol ng, na ako ng isang at sinundan kung saan ko siya huling nakita. Napansin ng mga tao sa paligid na humahagulgol ako, kaya tinulungan nila ako and nag-insist na ano daw ba nangyari, ganto ganyan. So after that is talagang pinunta nila ako sa barangay and pinablotter na lang yung nangyari.
While tinatanong lang nila ako kung anong itsura is parang hindi ko namumukhaan yung itsura niya. So, napatigil na lang ako tapos nanginginig. Kaya di nila ako tinanong pa. Napatanong na lang ako na mababawi ba po ba yung sisi ko. Like, ganun. Na parang nanginginig pa. Ganun. Na wala akong kamuwang-muwang that time. As in. Pero wala silang naisagot sa akin. Hinatid nila ako papunta sa bahay then sabi ganito na lang gawin mo para di ka pagalitan ng parents mo. Kasi natutulala na lang talaga ako sa nangyari. Nung nakaraang nung nakarating na ako sa bahay is napahagulgol na lang ako kay mama at nagtanong siya na anong nangyari. Nauutal kong sinabi kay mama yung cellphone ko kasi kinuha. Sabay sabi niya ng, ha? Hadukin, charing. Napagalit na ha. Yung like, ha? Anong nangyari? Yung mga ganun. Ang tono ng boses niya pa nun, sabay dagdag ng, sino? Sagot ko naman, ay hindi ko kilala. So, pumunta na lang daw dun sa police station or sa barangay station. So, after nun, kaya pag naglalakad ako at may nagtatanong sa akin ay hindi ko na sila in-entertain pa. Isang tanong, isang sagot, kumbaga. At dumidistansya sa kanila, yung face ko pa is matarip or mga naka-poker face pa ganon. Minsan nga fierce pa. Para talaga hindi na sila magtanong pa sa akin. Yung parang ganon. Parang defense mechanism. Ganon. So, ayun lang naman yung aking personality for tonight. I hope na sana rin mangyari sa inyo yon kasi sobrang traumatic talaga ng experience ko noon as in. So, ayun guys. Ingat po tayong Thank you lahat. so much, madam. Sharing. I'm very sorry, no, na naranasan mo yun. And Mm, I'm really happy that you, ano naman din, somehow, no, nakamove on ka na from that part of your life. mm. And thank you so much for being brave enough to share that story. No, Diba? I know Yeah. it's not, I know Actually, it's not that nanginginig pa nga common ako to ngayon. hear, but it's hard to Nanginginig. share. At Diba? yun na nga guys, dahil tapos na nga kami, no, ito na nga ang Royal Rumble ticket para Ayan, sa mga ayan na susunod nga. natin tatawagin. Feeling ko Feeling mo ba, handa Madam Z, na yan. ready na siya? Oo, feeling ko ano na yan. Ready na yan. Feeling ko ready na din siya kasi Diba? ano nga to tatawagin natin siya, no? Talagang papasalihin natin siya sa pag-uusap. At ngayon, ready na to dahil kagabi napaiyak ako nito, Madam Zane. Talaga. Ay, Habang, totoo oo, ba? napaiyak Nag-usap niya kayo ako. kagabi? Eh, wala Totoo. tayong podcast kagabi. Tignan Ay! natin talaga kung totoo bang ano talaga siya. Siya ay nagbago na for good. Tawagin na natin si Elfa ba? Ay! Ayan na. Vincent! Akala ko ibang tao. Akala mo din. Akala mo din. Sige. Pero sige, since nag-iisip ako ng entry ko. Sige, ito na lang. Short and very, very brief background about Alphaba. Oh, Alphaba. Ano, um, yung household kasi namin, it was good, yet it lacked love. Kumbaga parang we're living under the same roof. At least for me ha. We're living under the same roof, sharing the same bloodline, genes, and everything. Pero I don't feel love. Ganon. Nung bata ako. And then, that affected me while I grew up. Kasi lumaki akong flat affect. Pag sinabi natin flat affect, siguro ang pinaka-layman's term na mabibigay ko is wala akong pake sa kahit kanino except for myself. Hindi siya selfish kasi ang mga selfish na tao is like gagawin ng lahat just to make themselves on top. Pero ako kasi, I really don't care about anyone else bukod sa akin. I don't care if like umangat ka sa akin as long as I'm surviving. Ganun. With that,
Na with that, ayun, nung grade 6, introvert siya. Tapos, ano, nung grade 6, may nangyari kasi na something na like life-altering eksena. Basta napagtripan ng mga classmates. Tapos, after mapagtripan ng classmates, habang naka-pin down sa lapag, ano, kinikiliti. So, syempre, natatawa ka kahit hindi mo naman gustong tumawa. Tapos, nandun yung ibang classmates, tapos tumatawa din sila. Tapos, ikaw, as someone na naka-pin down, natatawa ka kasi kinikiliti ka, pero umiiyak ka kasi hindi mo naman gusto, pero since kinikiliti ka nga, tumatawa ka. After nun, nagsumbong sa teacher. Tandang-tanda ko sabi ng teacher is like, um, sabi nila tumatawa ka rin daw naman eh. So, parang ang atake nun is nawindang talaga kasi, ha? Hindi niya ba ako narinig? Hindi niya ba narinig yung like, sinabi ko, yung kwento ko, ganyan, ganyan. So, after nun, talagang, sinabi ko talaga na like, ay, never na talaga akong parang mag-a-ask ng help from others. Added to that, never na rin akong iiyak. So, from grade 6 up until mag-college ako, I never shed a single tear. Believe it or not, never talaga. Kahit may mga times na gusto kong magwala, ganyan, hindi talaga ako naiyak. Siguro nung una-unang years, like first to second year, parang pinipilit ko lang. Pero nung tumagal na, parang naging character ko na siya eh. Like, no matter what circumstance na dumating sa akin, hindi ako iyak. Kasi yun ang pangbabastos ng grade 6 na lagpasan ko. Ano ba naman tong problema? Ganun na yung mindset lagi. So parang, in a way, naging ano na siya, naging, ano ba yun? Parang, ano bang term mo? Motivation? Kahit hindi naman dapat. Kasi kino-compare mo na eh. So like, wala nang, for me wala nang mas lalala dun sa nangyari ng grade 6 ako. Sa mga susunod na mangyari pa sa buhay ko. So, yun nga, hindi ko iniyakan, pati iyak pa ako sa iba. So, naging reasoning ko siya hanggang mag-college. Tapos, nung college, nagkaroon ako ng boyfriend. Sa kanya ako natuto umiyak. Ayun. Dun nag-start magbago yung character ko na gano'n na hindi dahil pinapaiyak niya ako ha, but like, nakikita ko siyang umiiyak. So it made me parang softer as a person. And nawala yung pagiging flat affect ko in a way na I want to understand his emotions more myself. So naapektuhan na rin ako in a way na naintindihan ko na rin kung ano yung dapat kong maramdaman sa ganitong nangyayari. Na like, nakakalungkot yung mangyayari. So, dapat malungkot ako. Dapat iiyak ako. Ganon. Kumbaga, you can say na naging normal na tao ako after I met that one guy. And syempre, contributing factor din yung friends ko. Nung high school pa lang, mula grade 7 hanggang grade 10, hanggang mag-college ako up until now, na fourth year na ako. Talagang pinipilit nila yung sarili nila sa akin na like, uy, friends tayo, ganyan, ganyan. Tapos ako naman, like, ha? Like para saan? Like hindi ko kailangan ng kaibigan, ganyan. Like binabara ko talaga sila. Pero sila yung lapit ng lapit sa'kin. Tas nung ayun nga, nung nagka-BF ako, dun ko lang na-realize na, friends equals love nila ako. So I have to love them in return. Kasi I enjoy their company din naman. They are sincere, ganyan, ganyan. So dun din na-develop sa'kin yung concept of friendship. Very recent lang. So what I'm trying to say is that I understood na my past trauma, my past circumstance made me someone na I didn't want to be in the first place. Kumbaga, I had to raise my walls to
to build up my walls high enough para wala nang ulit makagawa sa akin ng gano'n. Kasi I believe na before na when you don't care or like when you appear strong to others. Kasi 'di ba karamihan sa atin ang tingin sa pag-iyak is sign of weakness. And to be completely honest, 100% naniniwala ako dun nung high school. So, yung dating sa akin, if hindi ka umiiyak, hindi ka nila babastusin ulit. Yun yung pinanghawakan ko for all of my teenage life. Hindi ko sinasabing almost all talaga. Kasi hindi pa nga ako teen, ganun na yung nasa utak ko eh. So nung lumaki ako, ganun na rin talaga. And what I'm after is, ngayong malaki na ako, I realized na you can't do it all on your own. No man is an island. Kumbaga, I had my ex help me understand my emotions. I had my friends understand me as a person. Ganyan na meron talagang mga tao na tutulong sa'yo to be a better version of yourself. And I hope na I help them also in return na discovering something about them. Tapos, it also parang, ano ba yun, gives the lesson of people come and go, pero those who had to go also left a lesson for you to carry sa buong buhay mo. Ganon. So, syempre nung nag-break and then nawalan ng ibang friends, ganyan, ganyan. Syempre it was heartbreaking. Pero, ang maganda dun for me is natutunan mo yung concept of being heartbroken. Kasi dati hindi ka naman ganun. So ngayon, natutunan mo na siya na, ay, nawalan ako ng kaibigan, ganyan. So malungkot ako. Yun, yung simpleng bagay na yung pagiging malungkot. Super happy na ako. Kasi naintindihan ko na paano maging malungkot. Ganun lang, sobrang simple lang. Pero ayun, siguro ngayon, reflecting on it, parang sobrang layo ko na sa pagiging someone na flat affect. Pero andyan pa din. Pero dahil nga surrounded na ako with good individuals, parang carry lang, ganyan. Ngayon more on friendship. Pero I could never ask for something more. Kasi I'm very contented. Kung ano man yung natutunan ko at kung ano pa yung matututunan ko in the future wala sa kanila. And pati sa inyo, guys, may online. So, ayun, thank you. Yun lang po. Ayan, thank you so much. Diba, Madam Croggerbot? Grabe Grabe. yun. Oo. And thank you so much for sharing. No? Diba? I shed a tear while you are sharing your story kasi parang I feel same pero different stories. No? Na parang ayaw mo umiyak kasi parang people are, somehow, tinitignan na mahina ka kapag umiyak ka. Thank you so much then for being so brave to share your POV on that. And Yeah. I appreciate that. Although I'm way older than you, but somehow nakapulot ako ng aral from your story. Thank you, Kruger. Yeah, thank you so much din for providing a space para mag-share ng mga ganun, right? Diba? All right. Thank you so much, Alpha pa. Alright. Nag-change ka na talaga for good. Oo. True. Talagang wicked for good ang ating yun. Totoo. Dahil dyan, Madam Zain, no? Ayan. Feeling ko may ready na ulit para mag-share Oo. Pero bago ng yan, story. no, mag-shoutout muna tayo ng ating mga sponsor for tonight Totoo. I-shoutout mo yung mga sponsors na yun. podcast. Ayan. Unahin na natin si Gillette. Dahil sa Gillette, wala ng buhok ang aking kuwe. Ay, Ay, hi! parang wrong send. Wrong send. Wrong Wrong send. send. Wrong. Totoo. At gusto ko din pasalamatan ang Maggie Magic Sarap dahil sa Magic Sarap ay mas lalo akong sumasarap. Thank you so Oo, much. so ayan, no, add to adds ko lang, no, kay Madam Groggerbot. Talagang masarap sa feeling na may makakaalam ng ano, weakness side, no? Diba? At alam Ay, mo yung nagustuhan ko sa story niya is how
kung paano siya nag-stay strong. Kasi mahirap yun. Mahirap talaga siyang panindigan all For throughout. real. Kasi it's a different version of you. And sometimes there are people na may mamimit ka talaga na parang they would bend that that value that you have. Na talagang sinusunod mo para sa sarili mo to save you from others. So True. parang i-bend ka nila for you to sometimes feel para hindi ka lang maging robot. Talagang seasonal lang talaga sila. Katulad nga ng ating Totoo. sponsor na si Magic Sarah. Ayan, parang Totoo. seasonal talaga ang ating mga dumadating sa Perfect, di buhay ba? natin, 'di Pero ba? madam, alam mo, feeling ko ready na ang next speaker natin kasi Hala, lagi itong madaldal siya. Oo, oo, madaldal feeling talaga ko. siya. Minsan, random ang mga sinasabi nito eh. Oo. Minsan Kapati kulay ng random. panty niya, sinasabi niya sa atin, 'di ba? Totoo. So ngayon, tatawagin na natin ang kahawig ni Popol and Kupal, Madam Aiki Rosan. Vincent, bakit naman Hala! yan? Hala! Rinig ba ako, madam? Yes. Yes naman. Naka-mic pa ako ngayon, Oo nga, Naka-mic ako. parang yung mic mo, madam, parang pang divisoria, no? O, tag Oo. 5, tag 5, tag 5 na lang. Ganun. True. Hala. Ay na yan. Sige, Ready go, na ako. madam. So, wait lang. Hindi ako naiyak ha. May sipon lang ako. Kaya ako ganito ang boses. So, start ko sabihin na feeling ko naman isa ako dito sa pinakabata. As in, kasi po ako po ay, ilang taon na ba ako? Ay, ano, so ako po ay 18 lang po. Yun. So, medyo bata-bata pa ako. So, parang recently ko lang din, para sa akin, recently ko lang din na pansin na super nag-change yung personality ko compared sa before since, super lala kasi ng personality ko before. For starters, parang katulad nung kay Madam Zane, nung elementary ako. So, lagi akong napapahiya ng mga teacher. As in, hanggang high school, dala-dala ko yung sama ng loob at yung kahihiyan. So, nagkaroon ako ng parang social anxiety, lahat-lahat. Parang nagkaroon ako ng stage fright and all. Kasi parang ever since elementary pa lang, kahit true madam. Ay, sorry, going back. Elementary pa lang, mga grade 1, gano'n. Mahiyain na talaga ako, as in, super introverted talaga akong person. Like, bihira ako makipag-interact with people kasi takot ako sa tao. Opo. Ano yun parang may tawag dun yung anthrophobia. Parang yun, anthrophobia. Which is, parang super takot ako sa mga tao na makipag-close, gano'n, na overwhelm ako. So, nung grade 6 kasi ako, so, naalala ko yun, nagkaroon kami ng reporting. Tapos yung reporting na yun, hindi ako super prepared. Tapos, meron akong maling nasabi na words. So, which is yung hanggang ngayon, pag naalala ko, nabibwisit ako dun sa teacher na, bakit hindi ba pwede magkamali ang mga estudyante? Tapos, parang instead na sabihin ko dun is Kawit Cavite, ang nasabi ko ay Kuwait Cavite. So, parang yung topic namin dun about Tagalog, history and stuff. Basta sa mga lugar sa Pilipinas, tas nabanggit ko yung Kuwait kasi mali yung basa ko. May pagkamalabo kasi ang mata ko simula elementary. So, basa ko dun sa Kawit Cavite, Kuwait Cavite. So, edi pinagtawanan ako ng mga kaklase ko, lalo na yung teacher ko. Hanggang sa pinagkalat niya sa buong school namin, buong campus ng school namin. So, naging topic-topic ako dun na parang, ay, ang 80-80 naman neto, hindi alam yung mga ganun, ganun. So, parang mas lalo akong nagkaroon ng anxiety. So, nung naman, high school ako, nung grade 7, parang super hiyain ko pa rin talaga 'no, like hindi talaga ako nakikisama sa mga tao,
Pero may mga friends ako, pero parang bilang lang kasi may trust issues din ako and what. Tapos parang, teka, sinisipon ako. Tapos, parang hindi ko alam kung paano mag-socialize talaga. Like, hindi ako super fan ng mga crowded places and stuff. Tapos, ayun. Tapos, nung nag-start yung pandemic, dun lumala yung anxiety ko, lahat-lahat. So, hanggang sa na-diagnose na ako medically ng depression. Like, like, medically na talaga. Like, nagpapaano ako, monthly. Yes, monthly siya. Before, nagpapa-therapy ako. Tapos, hindi ko kasi ewan ko kung pwede share dito eh. Kasi, baka kasi maban ako. Pero feeling ko naman hindi. So, anuhin ko na lang. Ibahin ko na lang yung word. Naano kasi ako before, nung bata ako. So, before, hindi ko siya nasi-share. Hindi ko siya kaya i-share. Ngayon, nasi-share ko na siya kasi to spread awareness din naman. So, nung bata kasi ako, mga around, anong age ba yun? Hindi ko alam kung nakwento ko na dito or hindi. Pero yun nga, around age of 7 to 10 years old, I was basically, SH, which is, basta SH, itaano ko na lang mamaya. By a very, very, by a very, very close friend ng tatay ko. As in talagang kumpare, solid na kumpare niya. Like literal na super solid na kumpare niya. So, parang hindi ko alam kung ano gagawin. Kasi first of all, takot ako sa tatay ko. Dahil alam ko kung ano ang kakayahan niyang gawin, to be honest. Lalo na pag lasing ang tatay ko. Nako talaga, malaking gulo. So, parang kinip ko na lang siya sa sarili ko. Tapos, syempre, may mga kalaro ako sa bahay, sa kapitbahay, ganun, laro-laro. Tapos, nung kinakwento ko sa kanila yun, parang ginagawa nila as, syempre, gets ko naman since bata, ginawa nila as a joke na, hala, huy, ayan na naman si ano, lapit ka na, sige, para mahawakan ka ulit. Gumaganon siya. Tapos ako, acting okay na lang, tumatawa, ha, ganun. Nakikisabay na lang ako kasi hindi ko alam na mali na pala yun. Like, talagang naalala ko before kasi yung kumpare ng tatay ko na yun is may pamangkin siya na kalaro ko. And usually, dun kami tumatambay sa bahay nung kalaro ko na yun. Tapos, masaya ako naglalaro dun kasi may piano. May yung keyboard na piano. So, dun ako, madami kami mga magkakalaro since, ano niya nga, pamangkin niya. Siyempre, nandun din yung kumpare ng tatay ko. And then, parang, after nun, iniwan ako ng mga kalaro ko. Naglaro sila sa labas. Tapos ako nagpa-piano lang. Tapos lumapit sa akin yung, 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 ano, yung kumpare ng tatay ko. Tapos parang sinasabi niya na, wag daw ako maingay sa tatay ko, wag sabihin ganun. So, parang doon na nag-build up yung anxiety ko na super natakot na ako na hindi ko alam kung tatahimik ba ako or hindi. Pero napag-decide ko na tumahimik na lang. Inobo pa ako, ganun. And then, parang after nun, is, yun nga, going back. Simula, parang grade 10. Oo. Simula grade 10 ako. Di talaga ako okay. Like, grade 10 ako nun. Tapos na yung pandemic. Oo, tapos na nga pandemic nun. Tapos, parang super nagkagulo naman. Like, sunod-sunod. So, true. Umunti yung mga katauhan. Pero yes, tuloy ko pa rin. Tapos parang, nahirapan ako mag-adjust talaga. Tapos nagkaroon ako ng personality na super sama. Like, naging bastos. Parang, ano bang term? Basta naging masama ako. Like,
naging backstabber, naging makasarili, like super selfish ko. Natuto ako magsinungaling, mag-lie, sinasagot-sagot ko yung mga magulang ko. So, naging ano ako, parang literal na black sheep talaga. So, moving forward, nun, parang last year lang, may nangyari sa akin na parang dun ko na isip na magbago talaga or dun ko na-realize na magbago. Which is, nung nakilala ko ang mahiwagang mga friendship ko ngayon, kasi napa-open talaga nila sa akin yung mga nangyayari. Kasi kahit masama akong tao, naging people pleaser din naman ako. So, grabe kalala yung people pleaser ko. To the point na may mga circle of friends kasi ako, parang last year lang din, na gusto nila, sila lang yung kasama ko, gusto nila, sa kanila lang ako sasama, ganun. Tapos magagalit sila sa akin pag sa iba ako makikisama. Tapos parang pag sa kanila, bawal gawin. Pag sa akin, okay lang gawin. Pag may problema sila, go ako. Pag may problema ako, no sila. Tapos, nung time na naging busy ako sa school, parang nag-focus ako sa school nun. Hindi ko masyado silang nakakasama, hindi ako masyado nakakatambay. Kasi, parang almost everyday kami nagtatambay nun. Kasi since bakasyon pa nun. Tapos, parang, yun nga, na-busy ako sa school, hindi na kami nakakatambay. Parang, hindi na nila ako kinausap. And sumabay pa yung pag-uwi ng pinsan ko galing sa ibang bansa. So, basically, syempre, sasamahan ko yung pinsan ko na yun. Doon ako mapupunta, doon ako tutulog hanggang sa umuwi siya ulit sa ibang bansa. Lalong sumama yung loob nila sa akin. Tapos ako, super down ko nun na talagang iniyakan ko yung nanay ko, yung mga tita ko. Kasi hindi ko alam gagawin ko. Like, parang nasaktan talaga ako sa ginawa nila kasi hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Bakit gano'n yung nangyari. So, after nun, parang konti-konti na ulit silang lumalapit sa akin. Konti-konti na ulit nagkakaroon ng interactions. Like, ma yung mga interactions muna yung magha-heart sila sa story ko, hanggang sa magbabatian na ulit sa labas 'pag nagkikita, yun. Tapos, nung birthday ko, eh di siyempre, debut. Birthday ko, pero hindi ako nag-debut. So, medyo pumaldo ang ate mo. And siguro, super close yung birthday nung isa kong friend. So, naisipan kong regaluhan siya. Like, nag-isip ako ng ireregalo. Kaso, wala akong naisip na iregalo. So, sabi ko sa kanya, tara mag-mall. Tapos sinabi niya, hindi pa siya nakapunta sa Robinsons Lipas. Sabi ko, ay, tara mag-Robinson. Sige, ako na bahala sa'yo. May, may card ako ng time zone. Go. Tapos meron akong friend din na sumama na. Akala ko, may ano siya, may mga, may ano, syempre, isipin ko, may money. Wala pala. So, parang, na-stuck ako sa situation kung, ano ba, sabihin ko bang yung budget ko pang sa friend ko lang na may birthday or hindi. Pero parang napag-decidean ko, ay baka kasi magtampo to sa akin. Sabi ko, sige na te, sumama ka na, sagot ko na. So yun, parang inagastos ko sa araw na yun, parang mahigit 4K ata, 3K. Tapos, yun nga, naging people pleaser ako. So like, lahat ng gusto nila, sinusunod ko, tambay, kahit busy ako, tumatambay ako, ganun. Tapos, parang habang patagal ng patagal, dito na papasok yung pag-iba ng aking mahiwagang personality. Habang patagal ng patagal, parang napapagod na ako. Like, na nade-drain na ako to the point na
nasisira na yung sarili ko kasi hindi ko na alam gagawin. So, ang nangyari is mahigit isang buwan or mahigit kalahating basta matagal akong nag-lock sa kwarto ko. Like, talaga ako lumalabas. Hindi ako nakiki-interact with people, gano'n. Pero I wasn't doing anything masama. Parang I just wanted to have time for myself para mag-isip, para mag-meditate. Mag-meditate. So, parang nagkaroon ako ng me time talaga. Like, hindi din ako masyado nagpo-phone. So, dito ko na realize na okay lang. Okay lang na mawala sila. Okay lang na hindi nila ako kausapin. Wala namang mawawala sa'kin. Hindi man ako mamamatay kung mawala sila sa'kin. Na para bang, ano, na hindi naman dapat kailangan na i-please ko sila. Hindi ko kailangan pagsiksikan yung sarili ko sa kanila. Kung ayaw nila sa'kin, edi ayaw nila. So, parang nag-switch yung personality ko nung time na yun, nung sumama ako sa ibang mga friends ko. Parang natutunan ko maging open talaga sa mga bagay. Kasi parang yung mga friends ko nung last year na yun, sila lang ata yung mga friends ko na super bata. Kasi hindi talaga ako super sa mga ka-age ko. Bihira ako makisama sa mga ka-age ko. Ewan ko kung basta yun. Tapos parang ilang few months ago lang, napansin ko yung pagbabago ko. As in, na nakakaya ko ng gawin yung mga hindi ko nakakaya. Like, nabawasan yung pagka-social anxiety ko. Parang nawawalan ako sa topic. Hindi yan. Tapos, parang onti-onti ko na din kinakalimutan yung past ko. So, meaning to say, parang wala akong gustong balikan na personality ko. Meron pala, siguro yung pagiging selfish. Pero, hindi sa masamang way ng pagiging selfish. Kasi, ngayon kasi nagiging selfless na ako. To the point na, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Nakalimutan ko na yung feelings ko. Na lagi ko inuna yung mga feelings ng iba. So, parang yan yung isa sa gusto kong balikan na personality ko from before. And, malaki talaga yung pinagbago ko from before since growing up kasi I wasn't really close aside sa mga family ko. Like, simula nung nawala yung tatay ko, simula nung sumama siya kay San Pedro. Kay San Pedro kasi sa bungero yung tatay ko. So, yun. Hindi ako close sa mga kapatid ko. Hindi ako close sa nanay ko, ganun. Tapos, parang, ang dami kong na-realize nung nagkulong ako sa kwarto. Like, hindi naman lahat ng, ano nga yun? Hindi sa lahat ng bagay na like, gusto mo mag-isa is gagawa ka na ng masama or what. Parang, gusto mo lang mag-isa kasi, parang you want time for yourself, ganun. Self-meditate. Ganun ba yung tawag dun? Basta yun. Parang, nakita ko talaga nag-grow yung self ko. Since, medyo maaga-aga din akong namulat sa buhay. Lalo na ngayon, since super ang daming ganap. So, nag-iba yung personality ko to the point na nawala na yung pagiging introverted ko. Like, ngayon, before hindi ko kaya gawin yung mga ganito eh. Tapos, nawawala na yung social anxiety ko paunti-unti. Hindi na ako super takot sa mga tao. And, ngayon is, nakakaya ko na i-open up yung mga feelings ko na nararamdaman ko. And also,
nakakontrol ko na din yung mga emotions ko. Like, lalo na yung anger emotion, yung anger ko. Talagang malala kasi siya before. Ngayon, controllable na siya. And, nagkaroon kasi ako ano, ng other way para makalma yung sarili ko, which is mag-drawing. Dahil kasi ako mag-drawing. And, parang, uh, ano ba to? Ano din ang mga instruments, ganun. Hindi ko na kailangan saktan ang sarili ko. Kasi na-realize ko din naman na wala mangyayari kung saktan ko din naman ang sarili ko. Tapos, parang mas lalo kong na-appreciate yung family ko. Like, ngayon, medyo close-close na kami. Nakikisama na ako. Mas lamang yung pag-spend ko ng time sa family ko kasi sa mga friends ko. Kasi talagang sinasanay ko yung sarili ko na maging open sa family ko since yun nga, hindi ako super close. Talagang ano ko sila, shout out. Inalis ko muna sila sa buhay ko before. Pero ngayon, okay na naman. And, I would say I'm getting better. I would say na okay na ako ngayon. Like, kaya ko na magbigay ng advice, pero yung advice na applicable lang sa akin. Tapos, parang, ayun, parang yun lang naman kasi mahaba-haba pa yung ano ko. Pero yes, malaki din naman yung pinagbago ko from before. I have no regrets. Like, I changed for the better. Tapos, yun nga yung about sa friends. Kasi na-realize ko na hindi lahat magstay. May magstay, may mawawala. May mawawala, may hindi mawawala. Ganun. Like, tumatak sa isip ko yung like season, people change. Yun. So, yun. Parang yun lang naman. Yun lang ang makikwento ko kasi until now, nag-grow pa rin naman ako since very bata ko pa naman and feeling ko medyo mag-iiba pa yung matatakil ko throughout sa pagtanda ko. So, possible may mabago pa. And yes, yun lamang po, madam. Ang daming nawalang tao ha. Yun lang. Siyang tunay. Sabog. Ayan, Diba? alright. Totoo, parang tapos Talaga. na din tayo. Naka 1 hour na. Oo. True! Ako pala ang Ghost, final, ghost town na Talagang, pala dito. talagang ano, no, talagang tila yan sila. Sunday kasi madam, ganyan talaga. Diba? Yung mga true. ginagawa kasi sila. Ayan. So, okay Dahil lang yan. ikaw Thank na you so lang much, ang Aikiro, natira, no, no? for Oh, sharing. thank you so Yeah. much, Madam Aike Ronan. Grabe. I love the character development, Madam Aike Ronan. Ayan. Diba? The reflection. Ayan, diba? Talaga naman. Parang may reflection siya eh. Diba? Paano nga yun, True. madam? I love the reflection. Sabi ni madam. Diba? Reflection on yourself. Reflection paper. So, sobrang reflectionist. Diba? Ayan, dahil ikaw na lang ang natira, Madam Piano. Wala kang choice. Mag-share pa ba si madam kaya, no? Listener lang ako for today's video. Ay, ano ba Yun, yun? listener lang daw siya. So, Ay, thank you so listener lang. much sa Wala na, hindi na pagkikinig marirevive. tonight. No? So, there are things talaga na magbabago at magbabago sa buhay natin. Like missing your old self, no? Like in the personality that we have right now. Parang, although, masaya ka ngayon, no? But you also have to like honor your old self because sila yung lumaban sa mga battles natin na hindi na natin pinag-uusapan ngayon. No, parang yung before you became proud of this new self that you have to acknowledge talaga the version of you, no? Na talagang hindi man nila alam yung pinaka the best, pero tinry nila. Yung old self na nag-carry ng lahat ng sakit, nung language na ayaw mong matanggap, yung love na hindi mo deserve, pero you stayed na dun sa mga lugar na yun na you already outgrown. For some, they still miss their old self,
But for me, parang feeling ko kasi that particular thing is they didn't really miss their old self. Pero parang for me, it's more of like they're just missing the life that surrounded that particular old self. Kasi let's be honest, no? Parang sometimes you miss your old self because you miss the people. You miss the environment, no? Yung simplicity, yung feeling, yung version ng buhay mo noon na parang for you, it's easier. No, parang once na nag-reminisce ka ng memory, gusto-gusto ko kasi madali lang lahat ng bagay. Gusto ko bumalik sa pagiging high school kasi hindi ko kailangan mag-work, no? It's not really about the old you or that version of you, but it's about the old circumstances, the old life that surrounded you before. And that's okay, no? You're allowed to miss that every chapter, pero wag kang mako-confuse, no? Hindi dapat talaga tayo mako-confuse kasi minsan nagugulo tayo. Minsan yung nostalgia na na ano natin siya, na-alter natin siya with the identity, no? Na sometimes hindi ka naman talaga stuck. You are just evolving, no? And then, dun sa mga nagsasabi na parang mas less na ako ngayon kaysa sa old self ko. No, you're not less, no? You're just carrying that particular knowledge, that particular experience, that particular wisdom, no, nung old self mo before. The reality is right now, if you were dropped back, no, into that old particular or same space na pinupuntahan mo before, with everything you know now, feeling ko you wouldn't even be fit there anymore, no? Kasi kapag alam mo na lahat ng mga mangyayari sa'yo doon sa part ng life mo yun, nagiging madali lahat. And as I mentioned, if life is not fair with you, life is not fair for everyone, then it's not it's fair for everyone. Kung it's unfair for everyone, then it's fair for everyone. No? And that's the clearest sign of growth. And for those naman na parang gusto ko kasi i-bring back yung old self ko, parang for me, you can bring back naman talaga. You can bring back the best parts of your old self without becoming that person again. No? Kasi minsan yung part of that personality mo is nag-grow pa lang siya before. So parang that part of your personality is not that kung sino ka ngayon. Which is nai-enjoy mo naman talaga kung sino ka ngayon. Namimiss mo lang yung memories doon. Kasi for a lot of people, parang they think that missing your old self, parang for them it means that may nawala na sa kanila permanently. Yun minsan yung nagiging natin parang pinaka-iniisip. But the truth is, may mga parts ka lang na namimiss talaga. Yung parang sabihin natin yung confidence mo, yung happiness mo with the people, yung joy, no? Hindi talaga sila nawala lahat. They are dormant, no? They matured. And the beautiful thing about it is talagang the growth that you have right now is you can just choose, no, from the old part of yourself na parang this one I need to talagang grow off it, no. You want to carry that particular memory forward, no. You need to go back, no? You don't need to really go back, no, to being like the naive you, but you can go back to being hopeful, no? Yung innocence na sinasabi ko kanina. Kaya dinidiin ko siya kanina. So you don't need to repeat old mistakes, no? But you can bring back the fearlessness, no? Parang ganun. Because yung growth natin, it's not about replacing your old self. Parang it's about more of like integrating that old self sa bagong ikaw ngayon to become the better version of you. You know? And for the last na lang na note is missing your old self is a form of grief, no? And the grief is proof that you've changed totally. No? Yung talagang nag-grow ka na talagang, ito na yung talagang part na alam mong, okay, na-miss ko yung old self ko, pero right now I realize na nag-grow out of it na ako. Nag-grow ako and nag-change ako every day. Kasi when you reminisce those memories, maalala mo kung saan ba ako nagkamali before? Diba? Saan ba yung kulang ko before? So parang right now, nagagawa ko na siya ngayon. So parang, alam mo yun, nagagawa ko na to, nagagawa ko na yan. So mas more of, you know na kung saan ka talaga nag-grow sa mga field na hindi mo nagampanan na noon. And I'm not saying na
wag mo na dapat hindi natin ma-miss yung old self natin. It's okay to miss your old you. Kasi yun yung memories talaga na nagpapakita na minsan sa isang buhay mo, dumating ka sa parte ng life na to. And that particular part of your life is somehow memorable for you. And I don't want you to forget memorable feeling. I'd always want you to enjoy and also reminisce. But don't change the you now to become the old version of you. Diba? Perfect. Yun lang naman, guys. Yes. Ayan, love it. Diba? So for the Totoo, isang context, gabi na no, naman ng Madam ano. Yuze That ba? was O so Yuze. inspiring. Diba? For the context po ng ating podcast for tonight is think of your personality before and your personality now slash new personality. Slash. Kumbaga. Diba? Totoo. Mm, For Ayun. me, Let's go nothing na. changed. Yes, madam. Thank you. Ayan. Thank you so much sa iyong speech, Madam Light. Talaga namang lesson learned. Charing. Lesson Lesson learned. learned. Lesson learned. Diba? Lesson Bakit learned. kasi? Ayun, thank you so much sa mga nakinig, no, tonight. Although Uy, naubos feeling ko si tayo, Madam pero Yang may share pa. Tama ba, Madam Yang? Baka gusto mo. hindi yan nagsishare talaga, madam. Ay, paikay ko, Madam Yang. Ano, puro ML lang. Ayaw mag-ano. Charing. Oo, naghihintay na yan Puro sa atin ML lang, mag-ML. Madam Yang. Wala tayong ano. Tayong wow. Ay, joke lang. Ito si Okay na yan. Madam, Thank you so much, guys. Yuze baka may share ka. Diba? Huh? Madam, may share ka ba? Yuze ba? Yuze Me? o? Ano ba ba yun ka? Wala naman. I'm just listening. Ay, Madam, late ka no? Kung sarado na. Parang It's si okay. Madam Rito. Parang si Madam Huh? Rito siya. Diba, Madam Rito? What am Who's that? Kaboses si Madam Rito. Taro. Oh, I don't know what that is. Oo, ano madam. No? Diba? Well, Sino yan? parang pinapeke tayo, Madam Rito. Friend Ikaw namin yan. talaga yan. Friend namin yun si Madam Rito. Diba? Madam, tapos na talaga kami. I'm very sorry. Oo, late Mag-ML na okay. daw kami. It's okay. Ayan, thank you so much. Madam Rito, ikaw talaga yun eh. Feeling talaga si Madam Rito Napaka-peke yan. talaga si Madam Rito to. Sinong Madam Rito? I don't know. Oo, kasi sabi niya, oh, sorry ma'am, late ako sa klase. Oo, Parang si Madam madam Rito. Yang. Kanina pa kami nag-start. Madam 1 Rito, hour. feeling ko talaga ito. It's okay. Mag-ML na. Okay, LOL. LOL. Thank you so much po sa ating mga nag-stay. Wala po tayo na sponsoran ng 1-year supply ng Magic Sarap. Diba? Mm, Sayang, wala nakakuha ng Sayang magic na. syrup tonight. True. Sayang naman. Lahat kayo nakakuha ng magic syrup kasi ang sasarap niya. Ay, Madam Kiano, ano ka Sa ba? true. Maliit na Sa ba? true. Siyang tunay. Siyang tunay. Sa true, sa true, sa true. Halina at mag-ML. Halika na, Madam. Totoo, tara. Mag-goodbye ano na tayo speech para sa ating Hindi na. podcast. Yes, thank you so much guys. Good night. Yun lang ang akin. Ayan. Thank you so much Thank you, guys Madam. sa ating mga kahit walang natira. Talaga namang wow. Totoo. Pasabog. Tinulugan. Ayan, so good night Grabe kayo. everyone. Thank you so much Grabe sa na mga kasi yung mga attendance nag-share. pa nila.
Oo, thank you so much sa mga nag-share. Ilan lang nag-share? Tatlo lang tayo eh. Dapat naman Madam, pasalamatan natin yung sarili natin. Apat pala. yun tayo. Ayan. Pero madam, parang feeling ko dapat siya i-continue if may mag-share pa sa Bukas, di ba? Why Diba? not? Kasi parang tayo Madam, yung live natin to sa TikTok. Ay, ano yung live? Para maraming papasok. Pwede rin. Kasi hindi ako nagla-live sa TikTok. Naka-screen record kasi ako. Ah, Diba? Kayo, kung gusto nyo mag-live, kasi naka-screen record ako. So, hindi ko siya pwede ako malalive. mag-live. Ako na lang yung magla-live. O, go lang. Madam Kiano. Kaso, hindi tayo Anong sure. anong oras ba bukas? Mga 9:30 pa din. 9:30 o kaya mga 12 p.m. Ganyan. Ay, wag. Grabe na. Uy, grabe naman. Si Madam, hindi natin sure. Baka si Madam V-Light, diba? Hindi na naman maka-join. Totoo. Diba? Nila niyo naman ako. Oo, Si minsan Madam tayo. Bilat. Charis. Hoy, kaya ka nababad, Madam. Eh, ganyan. Ay, sorry. Totoo. Diba? So, ayan. Sorry. Thank you